Nagrambulan at nagbatuhan ng Molotov bomb ang dalawang grupo ng kabataan sa Sampaloc, Maynila sa ikalawang araw ng simbang gabi nitong Martes. Nagbabala ang mga otoridad sa mga magulang ng mga batang sangkot sa gulo na posible silang managot kapag mapatunayang nagpabaya sila sa kanilang mga anak. Yan ang CCTV patrol ni Karen de Guzman, exclusive. Nagbabatuhan sa gitna ng daan ng mga kabataang ito sa bahagi ng Mabini Bridge, Lacson Avenue sa Sampaloc, Maynila, Martes na madaling araw. Naghahabulan sa kalsada ang magkalabang grupo habang tila nakikipagpatintero sa mga sasakyan. Maya-maya umalingaw na ang magkakasunod na putok mula sa hini-hinalang improvised na baril. Ilang saglit pa, naghagis na ng Molotov bomb o boteng may gasolina ang isang menor de edad na sumabog at nagliyab sa gitna ng daan. Naalarma ang residenteng si Ami dahil posibleng pagmulan nito ng sunog. Natakot nga kami kasi nga ang lakas, syempre may mga wire eh. Nandiyan pa yung sasakyan namin. Baka pagka umabot sa sasakyan, masunog, magkaroon ng sunog dito. Titigas talaga ng ulo, grabe. Kahit kami sumasaway, hindi nakikinig. Dahil sa gulo, ilang sasakyan ang nadamay matapos tamaan ng mga bato at basag na bote. May isang bata rin na bundol ng sasakyan. Hit and run po ang nangyari. Ang naaawa po ako doon sa magulang. Vendor po siya ng Balintawak. Huwag na po nating hintayin na may mangyaring hindi maganda sa inyong mga anak. Usually, nangyayari yan pagka alam nilang may mga big event. Katulad nyo, nung unang gabi ng simbang gabi. Yan, pagka maraming tao, magpapasikat sila para masabing mga astig, matitigas. Git pa ng mga opisyal ng barangay, dayo lang sa kanilang lugar ang mga kabataang sangkot sa gulo. 12 menor de edad na kasama umano sa rambol ang dinampot ng mga pulis at dinala sa Manila Department of Social Welfare. Pinuntahan yung mga barangay chairman at nagkaroon ng dialogue. Kasama rin siyempre pinatawag natin dito yung mga magulang nila at yung mga guardians nila at sinabihan kung anong maaaring makaharap kung sakaling hindi ito mapipigilan. Magkakaroon tayo doon ng deployment ng mga personnel natin base doon kung kailan nangyayari yung mga kahalintulad na ito. Ayon sa pulisya, posibleng managot ang mga magulang na mapatutunayang nagpabaya sa mga anak nila sa ilalim ng Manila City Ordinance No. 8243 o Anti-Child Endangerment Act. Maaari sila mapagbulta ng 2,000 hanggang 5,000 piso at makulong ng 1 hanggang 6 na buwan. Karen de Guzman, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.